Mga idol, isa na namang matinding bakbakan ang ating aabangan sa PBA Season 50 Governors Cup ngayong July 26, 2026 kung saan muling magsasagupa ang Barangay Ginebra San Miguel at Rain or Shine Elasto Painters. Isa ito sa mga laban na siguradong maraming fans ang nakaabang dahil parehong naghahabol ng magandang pwesto sa standings ang dalawang koponan. Alam naman natin na bagamat maaga pa lamang sa conference, napakahalaga na ng bawat panalo lalo na ngayong double round robin ang format ng Governors Cup. Ibig sabihin, 2 beses pa lamang magkakaharap ang bawat koponan kaya bawat laro ay may malaking epekto sa magiging laban nila para sa playoff positioning. Sa mayon, hawak ng Rain or Shine ang 1 win at 2 losses, habang ang Ginebra naman ay may 1 win at 1 loss. Hindi pa man dikit ang laban sa standings, alam nating malaking bagay ang panalo rito dahil maaari nitong baguhin agad ang kanilang magiging pwesto sa kanilang division. Kaya naman, bago sumapit ang opening tip-off, pag-usapan natin ang mga dapat nating abangan sa isa na namang exciting na laban na ito. Para sa Rain or Shine, masasabi nating hindi pa nila nakukuha ang consistency na kanilang hinahanap ngayong conference. Bagamat mayroon na silang isang panalo, mayroon na rin silang 2 pagkatalo, kaya malaking hamon para sa kanila ang makabalik agad sa winning column. Ang maganda lamang sa Rain or Shine ay hindi sila basta-bastang sumusuko kahit nahuhuli sa score. Isa sila sa mga koponang kilala sa pagiging masipag sa depensa, agresibo sa loose balls at palaging lumalaban sa bawat possession. At iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi sila madaling talunin. Kung gusto nilang makakuha ng panalo laban sa Ginebra, kailangan nilang maging disiplinado sa buong 4 na quarter. Hindi sila maaaring magkaroon ng mahabang scoring drought o sunod-sunod na turnovers dahil alam naman nating mabilis samantalahin ng Ginebra ang mga ganitong pagkakamali. Isa pa sa magiging mahalaga para sa Rain or Shine ay ang kanilang rebounding. Kapag nagawa nilang limitahan ang second chance opportunities ng Ginebra, mas lalaki ang tsansa nilang manatiling dikit ang laban hanggang sa 4th quarter. Samantala, para naman sa Ginebra, masasabi nating maayos pa rin ang kanilang naging simula ngayong Governors Cup. Bagamat mayroon silang isang panalo at isang pagkatalo, napakaaga pa ng conference kaya marami pang pwedeng mangyari sa standings. Isa rin sa mga katangian ng Ginebra ay ang kakayahan nilang mabilis mag-adjust pagkatapos ng bawat laro. Kapag may mga kahinaang lumabas sa kanilang nakaraang laban, kadalasan ay agad nila itong naaayos sa susunod nilang game. At iyon ang dahilan kung bakit isa pa rin sila sa mga pangunahing contenders ngayong conference. Sa laban kontra Rain or Shine, inaasahan nating mas magiging agresibo ang Ginebra mula pa namang sa opening quarter. Alam nilang mahalaga makuha ang panalo upang mapaganda ang kanilang record at manatiling dikit sa mga nangungunang koponan sa kanilang division. Bukod dito, kailangan ding maging maingat ang Ginebra sa kanilang ball security. Hindi sila maaaring magbigay ng madaling puntos mula sa turnovers dahil isa iyon sa mga bagay na mahusay samantalahin ng Rain or Shine. Sa kabuuan, inaasahan nating magiging isa ito sa mga pinakadikit na laban sa unang bahagi ng Governors Cup. Parehong may dahilan ang 2 koponan upang habulin ang panalo. Para sa Rain or Shine, napakahalaga nito upang maiwasang lumayo ang agwat nila sa standings. Habang para naman sa Ginebra, gusto nilang makuha ang kanilang ikalawang panalo upang mas gumanda ang kanilang posisyon sa division. Isa sa pinakamalaking magiging susi sa laban na ito ay kung sino ang mas makakakontrol sa tempo ng laro. Kapag naging mabilis ang takbo ng laban, maaaring magkaroon ng advantage ang koponan ng mas mahusay tumakbo sa transition. Ngunit, kung magiging mas physical ang laban, malaking bagay ang tamang execution sa half-court offense at ang pagiging disiplinado sa depensa. Bukod dito, magiging napakahalaga rin ng rebounding. Alam naman natin na sa mga dikitang laban, maraming beses nang napatunayang ang second chance opportunities ang nagiging dahilan kung sino ang nagwawagi sa huli.
Isa pa sa dapat bantayan ay ang adjustments ng dalawang coaching staff. Habang tumatakbo ang laro, tiyak na magkakaroon ng iba't ibang pagbabago sa depensa at opensa ang magkabilang kupunan. At maraming beses na rin nating nakita sa PBA na ang tamang adjustment sa second half ang nagiging susi sa panalo. Dahil ito ang unang paghaharap ng Ginebra at Rain or Shine ngayong double round robin format, parehong kupinan ang gustong makuha ang psychological advantage bago pa man sila muling magharap sa second round ng eliminations. Kung pagbabasehan ang kasalukuyang records, bahagyang lamang ang Ginebra. Ngunit alam naman nating hindi magiging madali ang laban na ito. Kilala ang Rain or Shine bilang isang koponang hindi basta sumusuko at kayang gawing dikit ang laban kahit laban sa mga pinakamalalakas na team sa liga. Samantala, para naman sa Ginebra, kailangan nilang maging consistent mula first quarter hanggang final buzzer. Hindi nila maaaring umasa lamang sa magandang simula dahil alam nating kayang bumawi ng Rain or Shine kapag nabigyan ng pagkakataon. Kung parehong maipapakita ng dalawang koponan ang kanilang pinakamahusay na laro, malaki ang posibilidad na isa ito sa magiging pinakamasayang panoorin na laban ngayong linggo. Kaya mga idol, ano sa tingin ninyo ang magiging resulta ng unang paghaharap ng Ginebra at Rain or Shine ngayong Season 50 Governors Cup? Makukuha kaya ng Ginebra ang kanilang ikalawang panalo sa conference? O makakabawi naman kaya ang Rain or Shine at mapapantay ang kanilang record? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong score prediction at sa tingin ninyo, sino ang mananaig sa napakahalagang laban na ito? Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para tuloy-tuloy ang ating PBA Governors Cup previews, recaps at updates. Maraming salamat sa pananood at magkita-kita tayo sa susunod na video.